Hi! Merry Christmas and Happy New Year to all. Kumusta po kayo mga kapatid? Ito, mayroon akong nabalitaan na ang ICI ay magwawakas na. At wala na. Dead end na ang ICI. At ang investigasyon ay mapupunta na sa mag-amang Marcos at kay Romualdez. So, ito mga kapatid, tsak ito ay isang napakalaki lalong gulo, no? Walang katapusang gulo ito ng mga unity team, DDS at loyalist. Pero tayo dito, ano? Tayo, sumasang-ayon lang tayo sa ginagawang pakita ni Marcos sa kanyang hindi natin alam kung ito pagbabait-baitan or pangrarahuyo sa tao para mapaniwala na may pagbabago, no? Pero hindi natin alam ang tunay na ugat at puno ng nakawan sa ating gobyerno. Kasi hindi po pwede na walang alam si Marcos dahil si Marcos ang presidente. So, tayo po ay nagmamasid lang, nanunood lang. Kaya nga dapat bawal ang dynasty kasi nandyan na ang sabwatan, nandyan ang takipan. Hindi pwedeng maglaglagan. Blood is thicker than water. Mas mabigat ang dugo kaysa sa tubig. Kaya kahit anong gawin ni Marcos na pagtatakwil kay Romualdez, hindi niya ito magagawa. At ganun din si Romualdez, hindi niya rin pwedeng itakwil si Marcos. Ganun din lalo si Sandro Marcos. So ang nakawang ito ay napakahiwaga, pero para sa akin, hindi ito mahiwaga. Sapagkat ito ay may ugat at may puno na siyang hindi natin alam kung sino talaga, pero alam natin kung sino ang presidente. Doon sa mga loyalista, huwag naman kayo magagalit. Huwag tayong masyadong maging panatiko. Huwag tayong masyadong believe. Huwag tayong masyadong samba sa ating mga politiko na ginugusto. Oo, mulat sa Paul Marcos na kayo. Pinipilit nating paniwalain kahit ang sarili natin na matino at maayos magpalakad si Marcos. Pero, sabi nga natin, ang baho ay hindi nananatili sa taguan. Yan ay lumalabas sa ayaw at sa gusto natin. Pinapaboran natin si Marcos sa magaganda niyang ginawa. Pero kung lalabas si Marcos na siya ang punot dulo ng nakawan, sila ni Duterte ang hahatulan ng taong bayan. Yan po ang ating masasabi mga kapatid. Huwag kayo maghihinanakit sa akin. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Maghanda tayo. Ipaghanda natin ang ng mga katwiran, opinyon, ang mga magaganap. Sapagkat hindi man natin gusto na malaman kung sino talaga ang punot dulo ng nakawang ito. Kapag may lumabas, ano kaya ang mararamdaman ninyo? Paano kung si Marcos, si Romualdez at ang anak ni Marcos talaga ang tukuyin at testiguhan pa ng mga taga-ICI at ng mga ibang mag-iimbestiga? Dalawa na sila na makakalaban ng taong bayan. Marcos Duterte. Yan ang mangyayari. Sa ngayon, hindi pa ako nagsasalita ng laban kay Marcos. Nagmamasid pa ako. Ayoko pangunahan ang hustisya. Ayoko pangunahan ang mga investigador. Ang aking sinasabi ay babakasakali, paghahanda, no? Kasi isa rin ako sa malulungkot kung ang tao na pinaniwalaan ko na nagbago, may pagbabago at naiiba sa magulang ay hindi pala naiiba. Kaya huwag kayong magagalit kay Aling Marie mga kapatid. Nagmamasid pa tayo at hindi pa tayo dapat humatol at humusga. Ang atin lang ay alamin ang tunay na katotohanan kung sino talaga ang promotor sa nakawan. Yung mga DDS na yan,
Yan ay numero uno ng dapat ay nawawala sa gobyerno. Ngayon, kung si Marcos naman ay mapatunayan ng mga investigador, ganun din ang mangyayari. Siguradong walang matitira sa gobyerno kundi yung matitino at mga makakapagpalabas ng katotohanan. Yan mga kapatid ang aking masasabi. Huwag kayo magtatampo kay Aling Marie. Ibinabalita ko lang sa inyo, ikinukwento ko lang sa inyo, ibinibigay ko lang sa inyo ang opinion ko, ang kuro-kuro ko, at ang aking nararamdaman, no? Ang aking analisa sa mga nangyayaring ito. Huwag na po tayo umasa na tuloy pa ang mga taga-ICI. Wala na po. I-dead end na nila ang ICI. At yan nga po, ang investigasyon ay nakatutok na ngayon sa mag-amang Marcos at magpinsan na Romualdez. Okay mga kapatid, salamat. At least, alam ninyo, para makapag-isip kayo ng paraan, tsak na magdudurugan ang loyalista at ang Dutertards, ang DDS. Magdudurugan yan sila. Tayo nasa gitna lang. Kung sino nasa tama, doon tayo. Yun po mga kapatid. Salamat.